Treasure hunting weekend mga ka-TH, meron kaming pinuntahan na isang lugar kung saan meron daw nakabaon dito na concrete box. Nabaon ito dahil sa ito'y natamaan daw ng bulldozer noon habang pinapatag tong lugar na to. Ay natamaan yon at akala ng nag-bulldoze ay isang sementeryo ang lugar. Pero nang i-research ito ng ating ka-TH ay hindi sementeryo, hindi old cemetery ang lugar. At walang mga nakabaon diyan na mga patay or walang mga pantyon. Kaya nag-iisang parang pantyon lang yun na concrete box na kasing laki talaga daw ng pantyon. Kaya hinulog daw niya dito sa, kung nakita nyo to, merong ano dito, ayan, parang creek yan sa baba and then may malalim na parte. Dito daw niya hinulog yung concrete coffin or yung concrete box na parang pantyon ang itsura dito. Ay ano, may tubig pa oh. Kaya kami sinama dito para ipadetect kung merong detection ng treasure. Kasi talagang iniisip niya ng ating ka-TH na ang laman noon ay mga ginto na tinatawag na Yamashita treasures. Kasi anong ginagawa ng isang pantyon, konkrito, at sabi niya hindi daw yun halo, parang matigas daw. Kaya nga kanya na lang binuldos at hinulog dyan. No? Kaya ito si pendulum oh. Yung pendulum na ito ang tumuturo yung pendulum. At sa akin naman, ginamitan ko ng dowsing, ay diyan talaga lumiliko, tumuturo yung dowsing. So ayan no, kitang kita, diyan daw talaga niya hinulog. So sabi ko, ay gamitan nyo na ng water pump, mga submersible na marami kasi maraming tubig eh. Malalaking klaseng water pump or submersible pump para ma-dry up, matanggal yung tubig at makita yung parang pantyon na konkreto diyan. Okay, so mamaya meron akong advice kung paano biyakin yung parang pantyon para malayo kayo sa peligro, para walang disgrasya. Kasi kapag ganyan ng mga concrete box, kapag nilagyan niya ng poisonous gas or lason, kapag nabutas nyo ay sisingaw talaga yan. So ayan no, nakita natin na hindi tinutubuan ng hindi tinutubuan ng yung nahulugan. Yung damo ay hindi kumakapal dyan kasi dyan nahulog, dyan ay inihulog. Sabi ko, bakit hindi niyo binutas noon pa? Hindi daw nila naisip na may laman kasi matagal-tagal na yun. Siguro mga nasa 20 years na. At nang maalala nila na baka Yamashita treasure yun, mahirap na, nahulog sa tubig Tapos medyo natabunan na siya ng putik. Alam nyo naman yung parang ganyang mga maano yan parang mirong kumunoy, di ba diyan? At nilamon siya ng putik yung concrete rectangular box na concrete na sabi niya ay sulit na sulit sabi ng nakabuldos. Hindi tumutunog, kung pukpukin ay hindi siya tumutunog. Susulit na sulit nga. Kaya ito, tinesting din namin sa dowsing kung meron ba talagang higop sa dowsing o meron bang aura ang parte na yun na nahulugan. So kahit saan tayo pupunta na direksyon ay babalik talaga yung dowsing doon magtuturo. So meron ngang something talaga, kung totoo man yung concrete box na yon, ay baka nga ang laman noon ay itong mga tinatago ng Hapon na Yamashita treasures na tinagurian. Marami na ang nakakuha kasi ng ganyan
yung nakalagay lamang sa loob ng mga concrete box. Alright, so anong masasabi niyo dito mga kababayan? Paki-comment na lang mamaya. Meantime ay atin muna panoorin tong ating tips paano buksan ang concrete box. Okay mga katiyat, so meron tayong ilustrasyon dito tungkol sa nawawalang pantyon na gawa sa konkrito. So ganito yung ating paglalarawan, no? Rectangular, ganito talaga yon. At nakabound yan. Ayan, so ito kapag ganitong kaso, ito ay 70% winning na. 70% na merong makuha. Kasi nga nakita na eh. Nahawakan pa nila noon daw. Hinawakan pa daw nila. Hinipo nila kung talagang simento. Simento talaga. Naisip din nila na baka makita ng ibang tao dito sa bundok na ito. Kaya hinulog nila yung nag-operate ng bulldozer. Hindi kasi backhoe yun eh. Kung backhoe yun, pwede niyang basagin eh. Pero bulldozer, hindi mabasag ng bulldozer. Kaya ginawa nila para safety ay hinulog para maitago. So yun yung purpose na bakit hinulog. Okay, so 70% winning na yan kung ganyan. Kasi nakita nila, nahawakan nila, nahipo nila. At talagang ayon sa description nila ay semento talaga na rectangular na kasing laki ng kabaong. So nasa di ba? 4 by 2 feet by 2 ang height. So ganun, approximately kalaki. So ito yung example natin ng nabuksan na concrete box. So ayan, makapal talaga yung niya, mga side, ibabaw. Okay, so ngayon ang ating tip, sinabi ko na to noon na tips kung paano ang pagbukas nito. Atin ulitin para sa kapakanan ng mga ngayon lang nakapanood sa ating channel. So ganito yung bali itsura niyan ng concrete box. So sabihin natin yan ay 4 feet by karamihan ganito yung nakuhang mga size ng concrete box. 4 feet by 2 feet dito, and then 2 feet din yung kapal. So paano ba yung buksan? Ang tendency kapag magbiyak tayo niyan ay dito talaga natin titirahin sa gitna, mga kababayan, di ba? Dahil ang item ay nasa gitna naman. 'Di ba? Sabihin natin yung item ay narito sa kalagitnaan. Okay, gawa nga tayo ng gold na malaki diyan. Ayan, sabihin natin 'to yung mga gold bars na nakaganyan. Okay, so nasa gitna ang gold bars. Kaya bakit hindi natin direktahin sa gitna? Bakit hindi natin titirahin dito kaagad? Ang kasagutan niyan ay kapag naglagay ng booby traps ang Hapon, isinama nila yan sa pagbuhos ng simento, ay diyan talaga yan pinatong nila sa ginto. Dito nakalagay yan, yung booby trap, yung bomba. At kapag chinisil nyo yung gitna para hatiin yan, matamaan yan, at sasabog yan. So yan yung sign ng bomba. Kaya saan ba natin titirahin? Sa gilid ba? Pwede rin sa gilid, pero hindi pa rin yan yung ating advice. Hindi sa mga gilid. Sabi ng kasama ko, kung ating i-upside down, itihaya siya, and then banata natin yung bottom. Pwede rin yan, pero hindi pa rin yan yung pinaka-safety. Ang pinaka-safety niyan, kung nakita nyo, ito yung di ba? Invisible line ng mga kanto. So pinaka-safe niyan, makita nyo, kahit tapyasin natin tong corner dito, natanggal to, di ba? Hindi pa rin matamaan yung bomba, kasi yung bomba nasa gitna eh. Tapyasin natin tong kabila, ganun pa rin, hindi matamaan. Kahit dito, tapyasin natin yan,
hindi pa rin matamaan ang bomba. Di ba mga kababayan? Kung tirahin natin ng gilid, baka nilagyan din sa gilid eh. Kaya pinaka-safety, ito na rin ay ayon sa mga old treasure hunters na mga nakausap ko, ang father ko, mga kaibigan niya, na kanto talaga. Kanto ng concrete box ang basagin ito hanggang sa matamaan nyo na yung hollow parts. Makapal kasi yan. At kapag matamaan na yung medyo may hollow na, may butas na, ay of course, bago nyo gawin yan, magsuot muna kayo ng gas mask. Baka merong sisingaw. Meron na kasi akong kaibigan na nagsabi na yung kasama nila ay nasingawan daw yung mata ng usok nang magbasag sila ng ganito, ng concrete box. May lumabas daw na usok, instant nabulag daw eh. Instant bulag, sabi. Sabi ko nga baka hindi totoo. Pero totoo daw. Kaya meron palang nakakabulag na usok ng galing ng mga concrete box. Mga katiyets. Kaya yun, suot kayo ng goggles tsaka gas mask bago magbasag ng concrete box. At saan nyo ba pwedeng basagin yan? Ang maganda talaga, katulad nung nasa sapa siya, iba itong nandito siya, dapat talaga dyan maahon. Pero kasi mabigat eh, paano nyo iahon? Hindi maiahon siya. Ang maganda sana dyan, makuha yan, andin dalhin sa inyong bahay at doon nyo talaga bubutasin ng dahan-dahan ang mga gilid. Pero dahil malaki, mabigat, so ang maganda, ano na lang, itong tubig, tanggalin dyan ang tubig hanggang mag-dry itong sapa na ito at lumantad yung buong buo ng concrete box. At saka nyo kunin tanggalin tong mga corners, basagin tong mga corners hanggang sa masilip nyo yung hollow part inside na narito sa gitna. So butasin yan hanggang sa palapit kayo sa pagbiyak. Dahan-dahan lang, baka may masundot kayo dyan papuntang gitna. Ayan, so yan ang tips mga kababayan. Pinaka-importante yung gas mask at saka goggle, kasi baka biglang merong sumirit na usok at tatama sa inyong mata, makatulad kayo sa sinabi ko kanina na kasama ng aking kaibigan sa treasure hunting, bulag na ngayon yung isang mata niya, yung isa ay hindi pa. Kaya meron talagang mga danger yung mga ganyan. So para iwas disgrasya, peligro, walang pagsisisi na nangunguna eh. Walang pagsisisi na nangunguna. Nasa bandang huli. Okay, so hanggang dito lang ako mga ka-TH. Maraming salamat sa panonood at pag-subscribe sa mga bago pa lamang. Akin lang ibinahagi itong mga lakad ko para meron kayong makukuhang mga konting lessons sa ating paglalakbay at pangangaso ng mga Yamashita Treasures. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.